Oliver, isang tanong, isang sagot. Sa mga campsite na napuntahan natin, ano yung pinaka-okay na daan papunta? Silent Sanctuary. Silent Sanctuary. Maganda yung daan, simentado. Medyo malayo. Kavinti yan eh. Kavinti siya. Pero okay yung daan. Sa mga napuntahan natin, alin ang maganda ang CR? Silent Sanctuary. Wow, Joel. Masyado ng ano. Oo, maganda ang CR din ng Silent Sanctuary. Tsaka may libreng. Ano yung free? Hand soap lang sa dishwash. Hand soap tsaka dishwashing. May free hand soap and dishwashing sa ano, Silent Sanctuary sa Cavinti. Kay ano naman, kay Harvest Hills, kay Eric De Belen, ano naman ang maganda doon? Syempre, it's the company. Bakit? Perfect siya for yung mga Burmans din. Gusto ko din siya. Actually, maganda rin siya for yung mga drizzling. Ako na-appreciate ko yung greens niya yung the last time we went there na medyo maulan ng konti. And they were very hospitable enough to accommodate us dun sa kanilang kitchen, dining room, diba? So, Eric is a good friend. And also Monica, the wife. So, sa ano pang mga ano natin, yung madaming puno, alin yung pinakagusto natin na campsite na madaming puno? Yung marami siyang shade. Hayatos. Tama. Oo, ang Hayatos halos hindi ka maaarawan kasi nga madami siyang big trees na nakapaligid. Yung look, parang gusto natin din ng boa, 'di ba? Camp Boa. Maganda po. Oo. Halos lahat ng pinuntahan natin maganda. So Camp Boa, ano naman 'yan? Secluded, ikaw lang. Kasi mas gusto namin yung mga campsites na talagang very exclusive lang. Medyo yung price points medyo mataas pero you pay for that talaga eh. Ang hindi lang namin na-experience pa sa BOA yung side yung Camp A, Camp B. Andun kasi kami sa ano eh. Ridge ba yon? River ano eh no? Hindi ko matanda. Oo, para kasing nasa loob na kami ng campsite tapos pupunta may river crossing pa ulit tapos tsaka pa lang kami doon. Kumbaga, hindi kami nakaano. Meron din kami napuntahan itong La Parisukat. Ano naman ang maganda sa La Parisukat? Ang La Parisukat kasi for ground, yung tent pitching talaga. Meron na sila mga platform. Tas maganda yung kanilang yung pang bonfire. May mga benches talaga siya na na nakalagay sa nakapaligid. Fire pit. Oo, yung fire pit nila okay yun. Tapos, pwede kang umakyat sa mountain. Meron sila dong dragon fruit plantation at saka yung what's this? Ternate tea. Yan ba yan? Yan. So, nabigyan pa din kami nun. Ganda rin dyan sa La Parisukat. Tapos, syempre, isa sa mga din namin, mga naging friends din namin yung may-ari ng Camp Enrico. Ayan, so maganda rin yon. Ang daan naman nun sa pinaka river bed na. So talagang pupuntahan siya pagka summer. Kasi syempre ang river pagka tag-ulan mataas yun. Hindi kayo makakarating sa Camp Enrico. So, saan pa ba? Ang dami natin napuntahan, diba? Splendor Hills. Siyempre, si Alex. Ano naman yan? Very windy. Very windy yung experience namin kasi parang towards the end of the year din kami nagpunta. Pero, hindi ko lang alam kung pag summer, kung baka mainit. Nasa taas kasi, no? Ito yung overlooking
Di ba, Oliver? Lake. Taal Lake, yan. Ganda rin yun. Ano pa ba mga pinuntahan natin, Liv? Siyempre, pagka yun talagang very accessible talaga ang sa Water River Ranch talaga yan. Tapos, madali lang, lahat kasya. Ay, lahat kaya. Kaya ng car, kaya ng motorsiklo. Kasi from the daan, ano lang siya, malapit lang siya from the main kalsada. Saan pa ba tayo nagpunta? Syempre naman, makakalimutan ba ang Bangkong Kahoy? Yan naman ang isa sa mga favorite din ni Oliver. Si Dion. Si Dion naman ang may-ari niyan. Ano siya, nestled ka talaga sa valley ng Mount Banahaw. So it's mystical. It's talagang ito mag-green, mapuno. Tapos yung water galing sa bukal. So endless supply of water sa kanila. Tapos, sarap ng namin dyan. May Premium. pa-tour. Premium mineral water. Premium. Oo nga. At saka nakaka-heal daw. Nakaka-heal yan. Kaya, sa healing centers sa healing center, temple pala, sa healing center nila Dion sa Dolores, Quezon, yan yung mga water na nanggagaling sa Mount Banahaw. So, parang hindi na kayo kailangan umakyat ng bundok para magkaroon ng access dun sa mga yung buhok ni Maria ba yan? Buhok ng berhen. Buhok ng Berhen. So yun, tapos maliligo ka doon, tapos yan, healing yun. So meron din silang ginawa na pool para dyan. Tapos pati yung kanilang mga, parang meron silang comfort room na puno ng mga faucet. Doon ka maghuhugas para ka heal. Yun. Ano pa ba? Ano pa ba ang napuntahan natin, Liv? Dami na, no? Sa norte, hindi tayo masyado norte. Saan yan? Jimny Fest? Kalabasa. Yes, Calabasa. So, naka 15 kami dyan. River crossing. Sobrang dami. Tapos, kami sa The Nest. Doon kami nag-camp sa The Nest dyan. Madami kaming nakilala dyan sa event na yan. And of course, we're looking forward to the 2027 event ng Jimny Fest. Sana nasa unahan kami ulit. Tapos, yan ang napuntahan natin sa north. Yan lang so far. Marami kaming invitations. Yung Cabangan Zambales, yung mga beach. Sa beach naman. Isa yun sa mga first namin na mga camping eh. Yan sa El Paradiso kay Doktora Ana Boras na pagmay-ari. So sa tabi nung kanilang beach front ay parada kami doon nagbayad kami para makapag beach camping kami. Na experience namin. Yun lang nga, pagka beach camping, ang challenge talaga doon is the init. Diba, Oliver? So, pagka tanghali, parang hindi ka makastay doon kasi nga mainit. Pero pagkagabi naman, yan din, mahangin. Tsaka syempre, calming ang yung may wind. At saka may waves. Yan. Oliver, parang ang bata dyan. Na nakaganon. Ano pa ba? Saan pa ba tayo nagpunta? Dami na pala natin napuntahan, So far, wala pa naman kaming wala kaming mga untoward. Syempre, hindi naman natin yung pinagpipray, diba? So far, ang camping sa Philippines, very safe. Doon sa mga so far na puntahan namin tsaka parang halos lahat yung mga caretakers,
mga may-ari, super friendly. So, sa ano na to, sa aming hobby, which is camping, marami kaming, lumalaki yung aming circle of friends, ganyan. Madami yung nakikilala mo. Nakikita mo rin sila sa mga events, sa mga car shows, ganyan. Sa mga iba-ibang festival. So, yun. For us, it's a good escape. Good adventure. You'll never know, sabi ko nga kay Oliver, hindi mo alam kung ano yung dadatnan mo. Kumbaga, sometimes, kami, isa na kami siguro sa pinaka super complete na dala pagka nag-overlanding kami. Pero and yet, kagaya ngayon, hindi ako prepared, wala akong boots. So, yan yung mga ganon. May mga ganon pa rin na parang hindi mo na-expect. Wala palang ganito, wala palang ganon. So, yun. But more or less kasi parang it's pretty established na yung ating camping dito sa Philippines, unlike before. Pre-pandemic hindi ganito eh. So, yun. Pwede nyo siyang gawin. With your family, with friends, o kung kayo, couple lang kayo, okay siya na bonding. Kasi bawal nga ang mga cellphone, walang mga signal, so parang you're cut off from the rest of the world for 3 or a couple of days. So, is that an alitap-tap? Parang ano na, yan. Tapos you get to see nga, yan, yung mga magagandang rivers. Tapos, rivers, waterfalls, tapos, mountains, madaming mga mystical things na pwede mangyari. Before I forget, yung palang NSJ Resort kay Tito Nestor. Yan, ano yan, maganda din dyan. Sa may ano naman yan, Santa Maria, Laguna na siya, no? 'Di ba? So, sa may Infanta Road, malapit doon yung parang may ano yan? Boundary. May boundary na siya. So, Real. Real. So, ganda rin doon, sobrang lamig din. Tapos unlimited coffee pa yung si Tito Nestor. Ayan, tapos meron pang pa day tour kasi yung lugar niya may mga cave, may mga overlooking, may malaking parang spider web, merong mataas na ang tawag niya doon, lookout na basta mataas na parang watchtower yan. Tapos at ang maganda yung end ng day tour, meron siyang very very cold na parang pool, no? Pero ano yan eh, galing kasi sa bundok yung water. So, sobrang lamig. So, ayun. So, NSJ Resort, yan, maganda rin siya. Tapos, sobrang dami na namin pala talaga napuntahan. It's been, yung mga experiences, meron pa, Kaliraya Surf Camp. So, halimbawa, may kasama kayo na hindi talaga dig ang mag-camp. Alam mo yung kagaya ko, may kasamang senior. Pwede kayong mag-camp, tapos malapit sa ano nyo is yung hotel nila na parang container van type. Doon sa'yo check-in, naka-aircon, may CR, ganun. So, para you can bond, makakapunta ka sila din, makakasama. Kasi nga, challenge, di ba, pagka-camping. Hindi lahat, it's not for everyone actually. Ako nga ay never expected na tatagal di ba? Parang, we've been camping for 3 years. Now, no, live for 3 years na kung ganong katagal na si Jimny, si Cricket. So far, ano naman, gusto pa rin namin ma-experience. Comment down below kung saan pa yung magaganda na campsite na napuntahan nyo.
We are hoping to go to Koto Mines, pero layo nga kasi. So, maganda rin doon with friends. And, saan pa ba? Camp, ano yun, Mahay? Mahay. Yan, hindi kami makapag-schedule, laging fully booked eh. Yan, so, Camp Bagong Diwa. Camp Bagong Diwa, ayaw natin yan. Tawag dito, talagang meron talaga ring mga campsite na pwede mong balikan the second time or the third time. Pero may campsite din na, okay na ako sa una lang. Yun. So, ayun, so, tanong lang kayo tungkol dun sa mga nabanggit ko na campsite. Kung meron kayong questions. Yan lang. Bye!